Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, isang video player na ang brand kung titignan nyo, Platinum. At ang model naman nito ay Kapitan 2. Bale, ang problema nitong player na to, base sa customer, no power. So, natry ko na to mga boss. Hindi nga nagpa-power on tong player. Pero ganun pa man, ipapakita ko sa inyo para makita nyo talaga ang problema nitong player. So, try natin. Ayan. Na-try ko na to kanina mga boss, pero ipapakita ko pa rin sa inyo para makita nyo talaga ang problema. Ayan. So, ilipat natin dito sa kabila. Maluwag na kasi yung una. Ayan. Ayan, kung titignan nyo, bale, nasaksak na yung power cord. Ngayon, switch on. Ayan mga boss. So, kung papansinin nyo mga boss, ganyan lang. So, hindi nagpa-power tong player. So, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Kung titignan nyo, ayan, bale nabuksan ko na tong player. So, nakita natin mga boss, ang problema nitong player na to, no power. So, dahil no power, unang check natin dyan mga boss, dito na muna tayo sa power supply. Pero bago tayo punta dito sa mismong board, so, check na muna natin tong kanyang power cord. So, mga basic na muna tayo. Power cord, itong switch. So, yan na muna yung check natin. So, sa mga baguhan dyan, kapag ganyan yung problema ng isang ginagawa nyo, mapa anong unit pa yan, so, 9 nyo munang i-check yung mga basic. Like power cord, switch. So, yan yung unang check nyo. So, dito sa video na to mga boss, ayan. I-check na muna natin yung power cord nitong player. So, basic lang naman yung pag-test dito. Continuity lang naman. So, hindi ko na ituturo pa yung pag-test natin dito mga boss. Basic lang naman yan. Panigurado, alam nyo na yan. Ayan. So, check ko lang mga boss. Check ko lang tong kanyang power cord. So, sa mga baguhan dyan, bago kayo mag-test ng continuity, siguraduhin nyo munang okay yung inyong tester. So, check nyo muna kung meron pang continuity. Ayan mga boss. So, check ko lang tong kanyang power cord. So, okay naman tong kanyang isang linya. Ayan. So, meron naman continuity yung kabila. Ayan. So, nakita natin mga boss, okay itong kanyang power cord. So, walang problema itong kanyang power cord. Labas na tayo dyan. Ngayon, sunod naman na i-check natin itong kanyang switch. Ayan mga boss. So, i-check din natin yan. Minsan, pwede rin dyan yung problema. Sira na itong kanyang switch, kaya ayaw mag-power itong player. Pero malalaman din naman natin yan. Ayan, check ko lang mga boss. So, kung napansin nyo mga boss, ayan, meron din tayong nakuwang continuity dito sa kanyang switch. So, meaning, itong kanyang switch, okay din mga boss. So, wala rin sa switch ang problema nitong player. Ayan. So, dahil okay itong kanyang power cord, okay din yung kanyang switch. So, sunod naman na gagawin natin. So, punta na tayo dito sa mismong board. Ayan. So, dyan na tayo magta-troubleshoot mga boss. So, baklasin ko lang tong kanyang power supply board para ma-check natin. Ayan mga boss, bali na baklas ko na tong kanyang power supply. So, wala naman tayo nakikitang pumutok ng capacitor kung papasinin nyo or sunog. Ayan. So, wala naman mga boss. Dito sa likod. Ayun. So, meron akong nakikitang sunog mga boss dito sa kanyang likod. Parang resistor. So, dahil meron sunog to, so, gagawin natin mga boss, bale, mag-check tayo ng mga pyesa. Unahin natin tong kanyang mga diode. Ayan. So, lahat ng mga diode na yan, rectifier. So, itetest na natin lahat yan. Ganun din dito sa secondary. Ayan.
Bale, gagawin na muna natin ngayon mga boss. Bale, mag-check na muna ako ng mga parts para madali na tayo. So, i-check ko na muna. Ngayon, after kong ma-check yung mga parts, sasabihin ko na lang sa inyo once na meron akong nakitang problema para hindi na lang mabata ang ating video. So, test ko lang mga boss. Ayan mga boss, base sa pag-test ko sa mga parts, so meron akong nakita shorted, katulad tong kanya regulator. Ayan, shorted na rin tong kanya regulator. So, kahit saan natin itap tong ating mga test probe dito sa terminal nitong regulator, meron tayong nakuha resistance. So, kapag ganyan, meaning shorted na yan, sira na yan. Tapos, meron din ako nakitang shorted na rectifier. Bale, yung fuse nito mga boss, sabog na rin, sira na rin yung fuse nito. Tapos, meron din ako nakitang SMD na resistor na sunog dito sa likod. So, dahil shorted tong kanya regulator, tapos, meron din tayong nakitang shorted na rectifier diode. Tapos, SMD na sunog dito sa kanyang likod. So, medyo halangan na tayo dito kung i-repair pa natin to. Kung magpapalit pa tayo nitong kanyang regulator. Siguro mo boss, gagawin na lang natin dito kasi meron tayong nakitang sunog na resistor dito. Ayan. Para sigurado na lang tayo dito, bale, ko-convert na lang natin to ng 4 wires. So, ganoon na lang siguro yung gagawin natin dito para sigurado na lang na maayos natin tong kanyang power supply. So, sa mga ganitong issue mga boss, katulad dito sa mga player, so marami naman tayong option dito. Pwede naman natin napalitan na lang buo tong kanyang power supply. Kaso, tong power supply na to, kung titignan nyo, ayan, meron tong dalawang 12 volts na positive negative. Tapos, meron din tong 5 volts at 3.3. So, meron tong 3.3 volts. So, yung mga ibang power supply, madalas mga boss, 5 volts lang at 12 volts. So, ito meron 3.3 volts. So, wala naman tayong available na power supply na may 3.3 volts. So, ang gagawin na lang natin dito, bale, gagamit na lang tayo ng 4 wires. Para ito pa rin power supply na board na to, ang gagamitin pa rin natin. So, ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, nalagyan ko na ng module, itong power supply board. Ayan. So, hindi ko na pinakita dito sa ating video yung paglagay natin dito. Pero ganun pa man, papakita ko yung connection na ginawa ko dito or paglagay ko dito sa module na yan. Bago ko pala nilagay ang module na yan, so itong mga rectifier diode na yan mga boss, isa lang yung nakita natin na shorted kanina dyan, yung isa lang. So, ginawa ko, pinalitan ko na lahat. Ngayon, itong kanyang regulator, so dahil shorted, di na natin nilagay yan. Tapos, yung isang SMD na sunog dito, tinanggal na rin natin. So, ganun lang bali yung ginawa ko bago ko nilagay yung 4 wires module na yan. Sa mga baguhan dyan, basta tandaan nyo lang, bago kayo maglagay ng module dito sa power supply, so siguraduhin nyo munang dapat wala ng shorted na pyesa dito sa board na paglalagyan natin ng module. Mas better, i-test nyong isa-isa yung mga parts para sigurado kayo na wala na talaga shorted bago tayo maglagay ng module. Bale, ito yung kanyang primary section mga boss. Ayan. So, tinest natin lahat yung mga pyesa dyan. Ganun din dito sa secondary. Mapapansin nyo naman, ayan, meron hati dito sa gitna. Bale, ito yung primary. Tapos, ito naman yung secondary. So, bago tayo maglagay ng 4 wires, so, ang siguro doon yung dapat may check, yung primary. So, ulitin ko lang mga boss, bale yung mga rectifier diode na yan, mga bago na yan. So, yung dati nakalagay dyan, bale tinanggal na natin. Kahit na isa lang yung nakita natin na shorted sa mga rectifier diode. So, marami naman tayong stock na ganyan, kaya pinalitan na natin lahat. Ngayon mga boss, after kung mapalitan yung mga rectifier diode, so yung isang resistor na sunog dito na SMD, bale tinanggal na natin. So, hindi natin pinalitan yon mga boss, bale tinanggal lang natin yung sunog na SMD. Tapos, yung mga diode na SMD rin dito, tinest na rin natin yan, pati na rin yung mga SMD na capacitor. So, base sa pag-test ko sa mga SMD na yan, wala naman ako nakita shorted. So, sa mga baguhan dyan, pati yung mga SMD na yan, kailangan i-test din natin yan. Kasi once na may natirang shorted, lalo na sa mga rectifier na yan, so panigurado mga boss, yung lalagay natin na 4 wires module dito, masisira lang. So, kailangan siguraduhin na muna natin na wala ng shorted na parts. Ganon din dito sa secondary. So, kailangan din natin i-test yung mga diode na yan. Pati yung mga SMD capacitor, ayan, kung nakikita nyo dito sa likod, ayan. So, nung nalaman natin na wala ng shorted itong kanyang power supply mga boss,
Bale, sunod na ginawa ko, ayan, kung titignan nyo yung fuse, bale, nag-jumper na muna ako ng wire. Ayan, so dyan nakalagay yung fuse. So, tinanggal na rin natin kasi sira yung fuse. Tapos, itong kanyang switch, ayan. Kung titignan nyo, bale, ginamper ko na muna itong kanyang main switch. So, ang purpose natin dyan, mga boss, para masupplyan natin itong board na yan na 220 volts bago natin ilagay yung module na yan, dapat meron tayong masukat na voltage dito sa main filter capacitor na hindi bababa sa 300 volts DC bago natin ilagay yung module na yan. Bale, sa madaling salita, nung nagkaroon na ng supply yung main filter capacitor, so doon na tayo nag-tap nitong 4 wires module na yan. So, yung connection naman nito, napakadali lang. Bale, 4 lang yung wire niyan. So, meron naman kulay, ayan, black and red. Papasinin nyo yung black na yan. So, tinap lang natin dito sa power supply, dito sa negative filter capacitor. So, yung kulay black, tandaan nyo mga boss, sa negative capacitor. Ngayon, yung positive naman, kung titignan nyo, ayan, yung kulay red. Bale, tinap ko yan mga boss dito sa drain, nitong kanya regulator, ayan, sa gitna. Ayan mga boss, sa gitna nitong kanya regulator. So, dyan natin tinap yung positive wire na kulay red. So, ganun lang kadali. Ngayon, punta naman tayo dito sa blue and yellow na wire. So, papasinin natin tong module. Ayan, tinanggal ko yung kanyang optocoupler. Ayan, kung papasinin nyo mga boss, wala na yung optocoupler nitong module na yan. Bale, tinanggal ko. Ngayon mga boss, pagtanggal ko dito sa optocoupler nitong kanyang module, so yung dalawang wire na yan, bale dito nakalagay yan. Ayan, papasinin nyo, mayroon dalawang butas. So, tinanggal natin yan dyan, tapos dyan natin nilagay. Ayan, tignan nyo na lang mabuti mga boss. Ayan. So, pagtanggal natin sa optocoupler nitong module na yan, yung dalawang wire na yan, na blue and yellow, bale dyan natin tinap. Ngayon, dito naman sa power supply, papasinin nyo itong optocoupler nitong power supply na yan, bale hinang natin yung dalawang paa. Ayan, saka naman natin dyan tinap yung dalawang wire na blue and yellow. So, sa mga beginners dyan, tignan nyo mabuti para hindi kayo maligaw. Kung papasinin nyo itong kulay dilaw na wire, dito sa module, bale nakatap dito sa bandang kanan. Ngayon, kung susundan natin yan, bale tinap natin yung kulay dilaw na yan dito sa optocoupler sa terminal sa bandang kanan din. Ngayon, yung kulay blue, bandang kaliwa, ayan, papasinin nyo, ganun din dito sa module, bandang kaliwa. So, sa mga baguhan dyan, sana nakuha nyo yung pag-tap natin dito sa 4 wires module na yan, dito sa power supply. Ngayon, sunod na gagawin natin, so ipapakita ko sa inyo na gumagana na itong power supply na yan. So, na-try ko na kanina yan. So, ipapakita ko sa inyo. Bale, itatap ko lang yung power supply na yan dun sa player. Ayan, kung titignan nyo, bale, na-tap ko na yung power supply dito sa player or unit. Papasinin nyo itong main switch, ayan, bale, nakatap na rin. So, tinanggal ko na yung jumper dito sa likod. Ngayon mga boss, itatry na natin to. So, pansinin nyo. Ayan, bale nakalagay na rin yung socket wire. So, try natin. Pansinin nyo mga boss. And double check ko lang. Ayan. So, ayan, bale nakasaksak na yung power cord. Switch on na lang natin. Ayun. So, napansin nyo mga boss, nag-on na tong player. So, ibig sabihin, tama yung pag-tap natin or paglagay natin dito sa 4 wires module dito sa power supply. So, hintayin lang natin kung i-read ba yung CD. Ayun. Ayan mga boss, kung napansin nyo, bale ni-read na yung CD. Ayan, kung papansinin nyo, bale gumagana na tong player ngayon. Ayan. So, gumana tong player, ibig sabihin mga boss, tama yung pag-tap natin dito sa 4 wires module dito sa power supply. Ngayon nakita nyo nang gumagana na tong player, so ipipix ko na lang tong power supply para yun na nga, matry pa natin na isa pang beses to na nakalagay na yung power supply na yan dito sa mismong player or unit. So, ipix ko lang mga boss.
Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko na may fix yung power supply. So nakapix na yan. Ngayon, tong 4 wires module, bale dito ko na lang nilagay. Ayan, dito sa power cord nitong unit. So bago ko nilagay yan dyan, bale naglagay na muna ako ng shrinkable tube, yung malaki, para kahit paano safety. Tapos, saka na lang natin tinali ng cable tie. So, hindi na basta-basta matatanggal yan mga boss. Lalo na tinamihan ko yung cable tie para in case man may maputol dyan, hindi pa rin basta-basta mahulog yung 4 wires module na yan. Saka yung shrinkable tube mga boss, malaking tulong yan. So, mas better pa rin na lagyan natin ng ganyan. So, yung pagpwesto nyo dito sa 4 wires module na yan mga boss, depende na lang sa inyo kung sa inyo gustong ilagay. Ang importante, safety. So, depende na lang sa inyo yan mga boss. Saka kung lalagyan nyo ng shrinkable tube, mas better yung may singaw. Huwag nyong ibalot ng buo tong 4 wires module na yan para kahit papano, hindi basta-basta uminit. Ngayon, try na natin. So, try pa natin ng isa pang beses to bago natin tapusin yung video. Ayan mga boss, nag-on pa rin tong unit. So, hintayin lang natin mag-read. Ayun. So, napansin nyo mga boss, ayan, nag-read na tong player. So, try natin yung kanyang mga buttons. Ayan, okay din naman yung kanyang mga buttons. So, okay na to mga boss. Bale, sasara ko na lang to. So, sa mga beginners dyan, sana kahit pa paano meron kayo natutunan dito sa ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.